I'm Koshi. For today's video, gawa tayo ng madali at masarap lang na merienda. Nasubukan nyo na rin ba gawin yung ganitong klaseng merienda? Kung hindi pa, tara, panoorin nyo. Ito nga, gagawa tayo ng mabilisan lang at masarap na merienda. Actually, pwede na rin siyang panghimagas kung gusto nyo. At 3 ingredient lang ang ginamit ko rito. Gumamit lang tayo ng, syempre yung buko, nagpapili lang ako kay kuya ng malambot na sabi ko ay pang salad para mas masarap siya. And then, nilagyan ko lang din siya ng condensed milk para sa pampatamis. At isang box ng all-purpose cream. So, ayan, hinalo-halo ko lang siya habang nakasalang sa mahinang apoy at hanggang sa makuha natin yung ganitong klase ng texture. So, pag naging ganyan na siya, ayan, itatabi natin, palalamigin ng konti dahil ipapalaman natin to sa ating bread. So, itong bread, tasty bread, kahit anong klase ng tasty bread, pwede nyong gamitin. So, ito kasi yung available na bread sa amin. Ayan. And kung may rolling pin kayo, pwede nyo siya i-rolling pin, pero ako, ito na lang. Inanuano ko na lang siya. Pinipipipi ko na lang siya gamit ng aking kamay. Kasi pag ni-rolling pin ko, masusobrahan naman siya ng pagka-flat. So, pag kamay lang, at least meron pa siya kahit papanong tambok-tambok ba? Ano bang ibang salita? Ano bang other word doon? Pinahihirapan ko pa yung sarili ko mag-isip kung ano other word doon. Para hindi lang siya flat na flat. Ayan. Kasi pag nasobrahan siya ng flat, mabilis na siyang masisira yung bread. I mean, ma-deform dahil, di ba, ayan, tingnan nyo tong ating ilalagay na buko paste. Naging parang buko paste na siya, no? So, pag nilagay mo na yan at binalot mo na, mabilis na mag-uus out yung ating palaman sa gitna. So, ayan lang. Ganyan lang siya. Pinold ko lang kasi siya ng ganito sa gitna. Tapos, diinan ko lang yung gilid. Parang magiging pocket pie yung dating niya. So, buko pie. Buko pie siya na pocket pie ang dating. O, 'di ba? Hindi ko na rin tinanggal yung gilid kasi sayang saan naman mapupunta, 'di ba? Kakainin din naman 'yan. Sayang naman kung itatapon or tatanggalin pa natin. Actually, pag naluto 'yan, crispy 'yan, yung gilid na 'yan. Masarap 'yan, promise. So, ito na ang itsura niyan. Ayan. So, paulit-ulit lang natin gagawin. Syempre, hanggang sa maubos natin yung ating ito, palaman, ating mixture na ginawa. At saka syempre kung gaano din karami yung tasty bread na meron tayo. So, ito, kahit marami kayong magawa at kahit hindi nyo maubos na lutuin for the day, pwede nyo lang to i-freezer. And then, the following day, pagka gusto nyo na uling ganito ang merienda nyo, ayan, kukunin nyo lang sa freezer, to out nyo lang, and then, syempre, deep fry. So, ayan, kung ayaw naman ganitong klase, pwede ring tuna pie. Meron din ako niyan. May separate video ako ng tuna pie. Ayan, lalagay ko rin sa description box ko para makita nyo rin kung paano ko ginawa yung aking tuna pie. Actually, yun, mas madali itong ginagawa natin na to. Kasi yung tuna pie na ginawa ko, dinrench ko pa yon sa breadcrumbs, tas may egg pa yon. Eto, simpleng-simple lang. As in, ganyan, ipapalaman mo lang, diba? Tapos pagkapalaman mo, ifo-fold mo lang yung dulo na mag-close yung magkabilaan. Ayun. Okay na, meron ka ng masarap na merienda, ipiprito na lang natin. Pero ayun nga, kung gusto nyo pa rin may breadcrumbs na medyo crispy, yung mga may nalalaglag-laglag dyan yan, na parang pandesal, pwede nyo gawin din yon. Depende rin sa inyo. Syempre, alam nyo na, kung ano sa tingin nyo masarap para sa inyo, gawin nyo, kasi kayo naman yon, di ba? Kung ano ang makakapagbigay saya sa inyo, gora lang. Ang importante, ayan, makagawa tayo ng ating mga ipiprepare or ihahanda para sa ating pamilya. Syempre, di ba? Tayo, mga nanay, isa sa happiness, lalo na ako, isa sa happiness ko ay luto or makapaggawa ng masarap na pagkain na magiging masaya yung aking pamilya. Yun yung pinaka gustong gusto ko na ginagawa. And isn't it obvious, Char lang, syempre, kaya gusto ko rin yun dahil mahilig din talaga ako kumain, and gusto ko rin mag-try ng mga iba-ibang klase ng mga foods, lalo na kung kayang-kaya naman natin gawin, diba? At hindi naman tayo gagastos ng ganong kamahal. So, ayan,
Natapos din natin kada daldal ko. So, ito na lahat yung nagawa ko. Pero may natira pa akong buko paste. And, bibili ulit ako ng bread. Sa susunod na araw ko naman siya gagawin. So, nagpainit na ako ng mantika. Ayan, habang naggagawa tayo doon, ay nagpainit na rin ako. So, kailangan talaga siya ay super init. And deep fry, ayun. Kaso, ang ating mantika ay hindi kinaya na maging deep fry siya. Kahalahatian lang. Well, anyway, ang importante, ayan, maluto siya. Pag nag-golden brown na, ayun, babalik ta rin lang din. Tapos, patagal-tagalin nyo para crispy, lalo na yung gilid. Ang sarap niyan, yung gilid pag na-crispy yan. Napakasarap, kaya hindi ko na siya tinanggal. So, ito, ganito na magiging itsura niyan. O, 'di ba? So, maya-maya ng konti, pwede na natin hanguin to. Ayun lang, medyo patutuluin nyo lang kasi syempre yung mantika, hindi ganun kainit, inaabsorb niya talaga yung mantika. Kaya dapat mainit na mainit yung ating mantika. Okay? So, hanguin na natin to. At patutuluin lang natin yung mantika dito. At syempre, set aside, palalamigin para meron na tayong merienda. O diba, napakadali lang. So, tapos na tayo sa first batch. Ngayon, magsasalang na tayo ng pang second batch. Ayan. Ganun lang siya. Hanggang sa maubos natin yung ating ginawa. Or, pwede nga, gaya nga sabi ko kanina, pwede nyo naman itong i-freezer. Ayan. Para kinabukasan or kung kailan nyo gustong lutuin uli, pwedeng-pwede. So, ito yung first batch na ating niluto. So, tinanggal ko na doon, napatulo na natin. Pero naglagay pa rin ako ng paper towel para patuloy pa rin ma-absorb yung mantika kung hindi man napatulo maigi kanina, 'di ba? So, ayan, balikan ko lang yung niluluto ko. At baka na-toasted na. Oh, toasted na nga siya. Nasobrahan. Ayan. Oh, di ba? Mas lalo na yan. Kailangan talagang bantayan. Hininaan ko na yung apoy. Kasi pag sobrang hina naman ng apoy yung gagawin ko, i-absorb niya na i-absorb yung mantika. Kaya dapat yung consistency ng init ay ganun lang din siya. So, ito na. Luto na. Pwede na tayo magtimpla ng kape. Siyempre, kung medyo matamis na siya. Kaya yung kape, bagay na bagay dito yung kape na walang asukal. Dark coffee, bagay na bagay. And, wag na kayo mag soft drinks kasi makakadagdag pa yun sa sugar nyo. At nangingialam talaga ako, no? Pero, coffee talaga. Mas bagay ito sa coffee. At, syempre, kung mataas na yung sugar, tubig na lang. So, mas maganda magtubig na lang kayo. Anyway, ayan, napakasarap niya. Crispy. Teka, buksan natin. Buksan. Ito siya. Ayan, tignan natin yung loob kung anong itsura. Wait lang. Teka. Ayan siya. O, diba? Creamy inside. Maraming salamat ulit sa panonood. Don't forget to like and follow my Facebook page and subscribe to my channel. God bless everyone. A breath, it's summer, summer smell.